Ang dami kong nare-receive na tanong simula na nag-post ako sa Facebook kung paano ako nakapunta sa Finland. Hello guys! So, ang dami kong nare-receive na tanong simula na nag-post ako sa Facebook kung paano ako nakapunta sa Finland. Tapos, ano yung agency ko, ano yung trabaho ko. So, hindi ko masagot lahat yun kasi nga busy. Pagdating pa lang din, busy na. Tapos, syempre, kausap ko rin yung pamilya ko. So, ngayon natin pag-usapan ang mga sagot sa tanong nyo isa-isa. Sana lang hindi mahaba. So, habang inaayos ko yung gamit ko. Kasi hanggang ngayon, simbra ko. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakapag-ayos sa cabinet kasi bumili muna ako ng disinfectant. Yan siya. Para malinis ko yung cabinet. Kasi syempre, baka may mga insekto. So, ayun siya. Yan yung cabinet namin. Built-in cabinet siya. Okay? So, medyo mahaba ang ating video ngayon. So, unang tanong, siyempre, paano ka nakapunta sa Finland? Nag-apply po ako. Ayun. So, dito tayo. May tambak. Nag-apply ako sa Pilipinas. So, may agency po ako sa Pilipinas. Anong pangalan ng agency ko? Eddie Staff Builders. Sa Makati po siya. So, Eddie Staff Builders yung name ng agency. Pangalawang tinatanong sa akin, ano ang trabaho mo sa Finland? Marami nagtatanong ng mga teachers kasi alam nila, teacher ako sa Pinas. So, they're expecting na pagdating ko dito, teacher. Kasi, hindi ko nga kasi pinaalam sa lahat at hindi namin pinopost ng asawa ko kung ano yung tungkol dun sa pag-a-apply ko. So, nagulat yung iba na nakaalis ako, na nandito na ako sa snow, naglalaro na. No, nakahiga na sa snow. So, dahil teacher ako sa Pinas, in-expect nila teacher ang trabaho ko dito. No, no, no. Big no. Hindi po ako teacher. Nakakagulat man. Kasi ang layo ng trabaho ko sa Pinas. Sa trabaho ko dito. Pero, kasi, yun yung trabaho ko before sa Middle East. Okay? Isa po akong store worker or storekeeper or kung sa Pinas, sales lady sa supermarket. Merchandiser o yung kung tawagin nila ay sales staff. Yun po ang work ko. Nakakagulat po ba na teacher ako tapos biglang sales staff? Walang problema dun kasi nasa kanya-kanyang ano naman yan pag-iisip natin, no? So, lower your pride, okay lang kasi maganda naman yung bansa. Tsaka, sa atin din kasi medyo hindi pa ako nag-board exam. Hindi ko na rin muna inisip kasi nga ang hirap pagsabay, nag-aalaga ako ng baby ko. Plus, nag-aasikaso ko sa bahay plus nagtatrabaho ko. So, hindi ako makapag-focus. Yun. So, una, agency ko ay Eddie Staff Builders. Doon po ako nag-apply. Pangalawa, ang work ko po dito ay storekeeper, store worker sa supermarket. Okay? Pangatlo, hiring pa po ba sila? Sad to say, hindi pa rin po nag-open ang second batch. Bakit? Sa amin pa po nakasalalay kung mag-open ang second batch ang agency. Kami po kasi yung parang first project or testing kung tawagin nila. Kung magiging okay ang mga Pilipino sa supermarket ng Finland. So with I think more than hundreds, parang 500 something yung mga applicant. We are 15 na napili
ng agency ng Finland. So, dito po kasi, agency sa Pinas is EduStaff Builders. Plus, ang agency namin sa Finland ay Barona. Si Barona, kilalang kilala yan ng mga Pilipino na galing din ng Finland or nandito ngayon sa Finland. Kasi, hindi lang po store worker yung hinahanap nila. Meron silang nurses, chef, and waiters and waitresses, no? Back to store worker tayo. Ayun. So, 15 kami. Kaso, yung isa, nagka-problema sa medical dahil sa cholesterol. So, nag-ulit siya na nag-ulit. Inantay siya ng company. Kaso, nalilate na siya. Hello, Kuya Rodel. I hope to see you soon para sa second batch. Dali mo yung jacket ko. Siya si Kuya Rodel. So, ayun. So, pinahinto muna siya. Pagka nagkaroon ng second batch, susunod siya. Okay. So, EduStaff Builders. After that, store worker, yung trabaho ko, hindi teacher. Next is, we have the agency here in Finland. Barona ang name. Siya yung humahawak sa amin. Okay? Fourth, wala pa pong second batch. Pero, huwag kayong mag-alala kasi nasa amin yung tulay para magkaroon ng second batch. So, gagalingan namin. And hindi naman so pressure, pero syempre, para marami kaming matulungan, kailangan namin galingan. Okay? Fifth, may language training po. Yung language training, hindi siya basta-basta. Talagang nakakapagpa-stress. Talagang lahat kami nai-stress sa language. Kasi, hindi siya basta-basta lang. Ito talaga yung kailangan nila. Kailangan marunong ka ng lengguwahe nila. Okay? So, ayun. Nag-start ako for the initial interview. Birthday ko yun. September 13. Bago nangyari yun. Kasi actually nag-apply ako pa Japan. Kaso lang, alam niyo yung point na nasa 500, nasa 300 ata ako nun. Or 500 sa list. Tapos alas 8 biglang nag-cut off. So, uwi akong luhaan. After no nakita ko naka-post, nag-ano lang ako sa Facebook. Sabi ko, Finland? Supermarket? Sabi ko, supermarket na naman ako. Parang ayoko na. Pero, tinry ko pa din. Alam mo yung ayaw mo, yun pa yung binibigay sa'yo. Nung tinry ko, after days or week, may email na sa akin. Email for initial interview sa EduStaff. And the date is my birthday, September 13. So, ayun. Nag-initial interview. Hindi kami yung first batch eh. Parang second batch kami nung initial interview. After nun, ang dami kong kasabayan. Parang almost 30 kami. Nag-exam kami, nag-initial interview, nagpakilala, binidyo, sisend sa employer. Ayun. So, I'm not hoping na makakapasal pa ako noon. Sabi ko, my God, ikaw na lang po bahala. Kasi ang dami namin eh. Malalaki rin yung experience ng kasabayan ko. So, parang sabi ko, kung sa akin, kung hindi, okay lang. Tapos nagulat ako, after one day, the next day ata yun, nag-message siya EduStaff. Pinapa-fill up na kami ng Yelp application. It's J-E-L-L-P. Yelp kasi yung J sa kanila is Y sa language na Finnish. Sabi sa amin, for you to undergo final interview, you need to pass the Yelp. So, yung Yelp na yun, masakit sa ulo. Kasi English siya, no? English siya in terms of paragraph, application. So, mahaba yun. Kukwento mo doon, ilang years of experience mo, ano yung experience mo, ano yung ginagawa mo. Madami siya. Bawal ka Google Translate, bawal ka. Kasi alam na alam daw nila. Nakikita nila. So, ginawa ko lang yung best ko. Kahit medyo wrong grammar, hindi naman. Kahit English teacher ako, hindi naman ang perfecto. Mali-mali pa nga English ko minsan. So, ayun. Hindi nag-help na. From September na nag-asikaso ako, nagkaroon lang ako ng interview.
para sa employer is November 25. Parang November 25 ba tayo? Ayun na. So, nag-final interview. Almost 1 hour. Fin yung nag-interview sa amin. Yung taga dito. Through ano lang naman, Microsoft Teams. So, online lang siya. Hindi sila umuwi ng Pilipinas. So, English yan to the max. Totally English. Okay. Hindi sila nakakapag-Tagalog. Hindi ka naman kakausapin ng Finnish language. Pero English talaga. Then, okay. Ang tinagalang interview is 1 hour. 1 hour siya. After noon, ng 1 hour interview, hindi niya pa sasabihin kung pasado ka. Pero, after 1 month mo malalaman. Ayun, so, ganun yung nangyari. So, 1 month, hindi na rin ako nag-expect kasi kung tagal naman. November 25 ba yun? Or October yun? Basta something, basta dire-diretso ka na, September, October, November. Yan, dun sa 3 months na yun. It's either October ata ako na interview. Ah, tama, October pala. Kasi November na yung start ng medical namin eh. Check ko na lang dun sa ano. Ayun. So, after ng 1 month, nag-message ng agency sa Pilipinas. Nakakatawa pa nga kasi, yung message nila, akala mo hindi ka pasa kasi, thank you for your effort, ganyan-ganyan, bla bla bla. Kasi ganun sa Pinas. So, tas dun sa baba, pasado ka pala. Hello, Sir Ryan. So, ayun, I cried a lot. Umiyak na ako kasi I didn't expect it. Napasado tayo. Yan. So, doon na nag-start. Medical na. Language na. Yun. So, yun pa lang yung mga process na nangyari dun sa last year from September to November.